Magandang tanghali po sa inyong lahat, Moto Arc here. So sa video ito, pag-usapan lang po natin kung ano yung naging update natin sa paggamit ng oil na ito makalipas po ng mga ilang odo. At pagkukwentuhan po natin yan sa short ride na gagawin po natin ngayon. May video na tayo about sa pagsasalin nitong city scooter at may first impression na tayo about dito sa oil na to. Which is mas goods po siya kapag stop and go or kapag traffic area di tulad dito sa long ride. So ito, mas recommended natin kapag medyo urban area or mga pa-traffic. Pero dito, recommended po natin kapag mga long ride or malalayo po yung binabiyahe po natin. So yan, may dalawang oil po tayo, nasa preference nyo na lang po. Pero for video na ito, bigyan ko kayo ng idea sa naging experience natin dito sa city scooter. So isabay ko na rin po sa short ride natin yung parang halos long term review na rin kasi ilang buwan na rin tayo na naka-indo concept. So yan na po si Scarlett natin at yun yung kasama natin. So G na tayo. So habang bumabiyahe tayo, dun po natin pag-usapan yung about sa oil po natin. Tara, let's go. So medyo short ride lang to. Hindi naman siya sobrang haba, mga 1 oras na biyahe. So makikwento ko sa inyo yung mga experience natin dito sa oil na to, na Shell City Scooter, na halos 1,200 kilometers odo na yung natatakbo. So sayang no, hindi natin siya nadala sa Sagada na pinang long ride itong ano na to, itong oil na to, kasi after natin nagsagada doon tayo nag-change oil. So kung kaya naman talagang city lang yung drive natin dito. Pero yun pa man, pinang-daily natin si Scarlett natin recently. Sulit na sulit at ramdam na ramdam natin yung performance ng Shell City Scooter. Yung mga una po natin ginamit na oil is yung Shell Long Ride nga, kagaya ng pinakita ko sa inyo kanina, which is ginagamit natin pang long ride. So yung ma-advise po natin sa paggamit ng Shell City Scooter, mas okay po siyang gamitin kung pang city lang nga kayo at hindi po kayo super malayo yung biyahe. Kasi yung recommended ko talaga pag malayuan yung biyahe, Shell Long Ride. Kasi parehas naman na smooth yan yung city scooter tsaka yung Shell Long Ride. Recommended ko yung dalawang yan pagdating sa pag-change oil natin, sa pagpili ng oil. So nasa inyo na lang, basta pag long ride, Shell Long Ride from the word itself. Tapos pag city or sa traffic, mga stop and go, pahinto-hinto, mga grab rider kayo, delivery rider, goods na goods yung city scooter. Tapos about sa mileage na kaya nilang takbuhin, ito si Scarlett siguro paabutin ko ng 2K odo gamit yung Shell City Scooter, kasi mas pang malayuan naman yung claim nila sa oil na to. Nasa 9,000 nata, hindi ko nagkakamali, kasi sa Shell Long Ride 6K odo lang yung nasa package nila So in short, pwede sila pang mahaba ang palit compared sa usual natin na 1.5. Siguro 2K or 2.5 or kahit na 3K, depende na lang sa observation ninyo. Pero tayo 2K pa lang, papalit na tayo kasi gusto rin natin mag-explore ng iba't ibang oil So kapag meron na tayong endgame talaga na na oil na kaya ng pangmatagalan, siguro kahit 2.5 pwede tayo. About sa smoothness ng oil ng Shell Ultra Scooter or Shell City Scooter pala, medyo nakakalito yung dalawa is mahalin tulad ko siya sa smoothness ni long ride, guys. Though mas smooth pa nga yata tong City Scooter kasi pansin ko hindi siya garalgal, hindi siya masyadong ungol sa high RPM tulad ng sa Shell Long Ride natin talagang pangwaswasan, pang malayo ang biyahe. So talaga namang siya, sulit na sulit yung paggamit natin. Kasi maraming benefits rin kapag sobrang smooth yung oil na gamit mo Tipid sa gas, maganda sa arangkada, maganda yung takbo. Kung kaya naman tayo pagpipili ng oil, tapos mabilis siyang uminit at mabilis din siyang dumumi, matic eagles na sa atin, di na natin uulitin yung oil natin. Pero so far wala naman tayong nagamit na ganung oil, kasi halos branded naman yung ginagamit natin, tulad ng Pro Honda, ng Motol,
Tapos sa Shell, walang tapon, lahat ng oil ng Shell eh. Halos nagamit ko lahat. So mamaya try natin siya sa high speed, sa high RPM, para makipagkita ko sa inyo kung gaano siya kaganda gamitin, kung maungol ba siya. Kasi nasa 1,200 kilometers odo na rin naman yung tinatakbo ng oil na to. So kung kaya naman masasabi nating malapit na siya sa peak na pwede na natin siyang i-change oil. Pero ngayon, kung sa performance niya is goods pa rin siya, ayun, ibig sabihin talagang maganda yung quality ng oil. Hindi siya halos nagbabago from the start na pagkalagay po natin sa kanya. Same pa rin yung quality, maganda pa rin yung quality. Tsaka pang matagalan din talaga tong oil na to eh. API SJ, ay hindi, API SP na pala to. So yung API-SP kasi, yun na yung pinakamataas na standards ng oil. So kung kaya naman, ayun, di ba? Talagang may certification na mataas na yung kalidad ng oil, mataas na yung ginawang pag-aral sa kanya. Tsaka bagong labas lang siya. Dahil nakikisabay po yung manufacturer sa pag-usbong po ng motorcycle industry tsaka scooter industry. So kung kaya naman may mga oil na specified for scooter talaga, katulad na lang ng Shell City Scooter. Ayan, dito medyo high RPM tayo dito guys. O diba, smooth. Wala lang tayo gas. Nagbibiling na wala yung gas natin guys. Ayan, high RPM tayo guys. Sinasabihan tayo. Hey! So nung nagsagada tayo, may sniper din tayo eh. Lakas ng hangin. Lakas. So yun pa yung kagandahan kapag naka tayo Oga Jinjit guys. About naman sa fuel consumption, halos same lang siya guys. So yun, about sa fuel consumption guys, lipat natin ayan, nasa trip A natin 64 kilometers. So sa 64 kilometers, 34 yung fuel consumption natin, 34 kilometers per liter. So yan yung usual ko na fuel consumption magmula noong nagpalit tayo ng pipe. Tsaka also may nabago na rin sa CVT. So di na natin expect na talagang matipid pa rin yung gasolina natin katulad sa stock. Pero kung di naman tayo mahataw, kaya pa niya hanggang 38. Pero wala na siya sa 40. So ganun naman talaga kapag hindi na brand new yung motor. Also may mga nabago na sa motor po natin. Kung gusto natin ng tipid, stay stock lang talaga. Pero dito sa konsumo na to, halos same lang naman siya ng konsumo sa mga unang oil na ginamit natin. So ito yung normal consumption niya, hindi naman siya sobrang tumaas. So fuel consumption wise, tipid pa rin to. Lalo na kung sa motor ng kapatid ko, sa V3 ko nilagay yung Shell Ultra or Shell City Scooter. Talagang ano pa yon, mas titipid pa yon. From benchmark niya na nasa 44, siguro magpo 47 pa yun eh. Tsaka sa ADB, baka try din natin sa ADB guys, makita natin yung kung gaano katipid yung oil natin. Kasi the more na smooth yung oil, the more na mas tipid din yung gasolina natin. So yan, habang nagmamaneho tayo, singit-singit ko na rin yung about sa ES, no, kung okay ba yung ES. Ganda ng Aerox, so ganda ng Aerox niya guys. Kita ko agad yung ano eh, kita ko agad na nakasetup eh, naka-carbon. So about sa ES naman natin, or sa pagiging lowered ng motor natin, kung okay lang ba siya na pang daily. Actually kung hindi naman sobrang maham sa inyo, ito paikliin ko na lang kung hindi naman sobrang maham sa inyo, hindi naman kayo ma-hassle sa Indo style or Oga Jinjit na naka-lowered. Kasi may proper matic eh. Proper matic, hindi siya naka-ES, hindi naka-ES, hindi naka-magic lowered. So stock lang. Yung Oga kasi, yung kamukha na sa akin, naka-Indo, naka-tawag dito, naka-lowered, naka-ES, tsaka naka-ano. Depende pa sa ES na ilalagay nyo. Kapag mas mahaba yung ES, mas lowered. Pero sa atin 2.5 lang. Tapos yung magic lowered sa harap, hindi siya sagad-sagaran talaga.
Ayan, tulad yan, nabebanking pa natin ng pakonti-konti, no? So, kung kaya naman masabi natin, hindi siya hindi siya sobrang hassle. Hassle lang siya pag may humps. Pero yung mga banking sa Oga Jinjit or sa Indo style, Indo concept, kaya pa rin naman. Ang nagustuhan ko pa sa Indo concept, Oga Jinjit, is siya, stable siya kahit malakas yung hangin. Hindi kagad matatangay eh. Kasi maganda yung niya, maganda yung lapat niya sa kalsada dahil mas mahaba yung wheelbase. So kung tatanungin niyo ako kung okay ba pang daily, pang matagalan yung Oga Jinjit style, kamukha ng sa atin, all good style guys, wala tayong problema. Ayun kaya mga banking all goods. Ayan, sa mga ganito medyo kaya pa naman, di naman siya humps eh. Pero yung mga humps medyo hirap tayo, lalo na yung matataas na humps. Kung puro main road naman dinadaanan nyo, walang humps, wala kayong magiging problema. All goods kayo sa Oga, makapag-montage kayo, unli montage. Tapos maganda yung motor nyo, pogi, maganda yung tingdig. Kumbaga parang sa tao kasi yung Oga is is maganda yung positioning. Ayan, tas sa mga lubak pala, ito lang yung disadvantage ng naka-Oga. Dahil mas yung shock natin, mas nakatabing sa likod. Kasi umaba nga yung ES. Is siya, mas stiff ng konti. Or mas matigas ng konti. Kung kaya naman, hindi na siya kasing komportable tulad ng sa stock configuration. Tsaka lalo na sa harap, nag magic lower tayo, so parang binawasan natin yung play, no? So ganun siya, ganun yung mga advantage, disadvantage ng Oga Jinjit. Sarap dito. Sa mga lubak-lubak medyo mas ramdam ko siya compared sa stock, pero di naman ganun kasakit. Pili na lang kayo ng shock, palit na lang kayo ng shock na may rebound, na maganda-ganda yung klase, para kahit papano is makakontra niya yung pagiging stiff or nakatagilid ng shock. Kumbaga mas malambot, mas okay. Ayun ang mga lubak-lubak na ganyan kaya pa. Pero kung sobrang bato rin sa inyo guys, huwag kayong mag-ooga. Kung sobrang tataas ng mga lubak, baka possible tumama yung bato sa makina nyo. Mas masakit na ulo yun, mas masakit sa ulo, mas masakit din sa bulsa. So piliin nyo lang kung tansyahin nyo lang kung kaya nyo mag-ES. Depende sa kalsada, depende rin sa trip nyo. Kung di naman kayo mahilig sa show, pero gusto nyo lang may tindig yung motor nyo, kahit siguro ES lang kayo ng konti. Lalim. Ayan, tulad mga ganito, ramdam na natin eh. Tapos kung may OBR kayo lagi guys, lalo na kung medyo may timbang din, wag na kayo wag na kayo mag Indo concept. Mahirapan yung angkas nyo. Kung kayo mag-isa, medyo okay pa eh. Pero kung may angkas kayo, ayan, hindi na masyadong reliable pag ganun. Ay, mga hams ganito, iniiwasan ko na ngayon yan. Kasi alam nyo na. About sa, ayun, balik tayo sa oil ulit guys. Ayun, balik pala tayo ulit sa oil guys. For conclusion, para sa akin pwede kayong hindi maniwala, pwedeng maniwala kayo, or pwedeng makinig kayo, mga ganun. Kanya-kanyang yan. Pag long ride, siya long ride. Kapag city lang, okay na yung city scooter. Kasi hindi naman ipapangalan ng ganyan yan kung wala naman sa purpose. Yung Shell City, may formulation siya na para sa mga pahinto-hintong kalsada. Tapos yung, ayan, may mga ito, may patag na. Tapos yung Shell Long Ride, kaya niyang mag-resist ng matagal. Do yung Shell City Scooter, kaya niya rin kasi hanggang 9K odo nga eh. Pero mas okay siya sa mga pahinto-hinto. Kumbaga, cold start tapos andar agad, okay siya kasi yung yung formulation ng oil naka-design para sa biglang andar, biglang hinto, biglang andar, biglang hinto. Also
sa malamig, biglang init, mga ganon. Ayan, sa mga ganito, high RPM guys. Mga 80, hindi pa siya ungol. So smooth yung engine na to. Ayun guys, yun lang muna siguro para sa video na ito. So sa mga long ride natin, gagamit pa rin naman tayo ng city scooter para matest naman po natin siya sa mahabang biyahe. Pero ngayon so far, sa mga kumpang daily natin yung motor, masasabi natin na okay goods yung Shell City Scooter. Tingnan na lang natin kung gaano siya karumi pag dinrain po natin siya sa 2,000 kilometers odo. So yun lang muna para sa video na ito. Don't click the bar now, Shell City Scooter, at experience po natin sa ilang buwang naka-indo concept or naka-lowered. Nagawing kalsada dito Bye bye.